Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, Bongbong Marcos is the greatest fake news peddler in Philippine history. Saldico was not arrested in Czech Republic. Ano ngayon? Auntie Claire, pakisagot itong paratang ni Teo Moreno. Ang Pangulo, grabe ginagastusan ng gobyerno, tayo, pera natin, taong bayan, taxes natin. Ilang beses silang nag-launch sa PCO ng labanan ng fake news. So ano ito? Itong anunsyo ng Pangulo na inamin na ng Department of Justice na hindi na aresto, hindi na detine si Saldico sa Czech Republic. Gumastos pa tayo, mga kapwa ko taxpayers, nagpunta ang Department of Secretary ng DOJ sa Czech Republic, kasamang opisyales ng Department of Foreign Affairs at saka yung Philippine Center for Transnational Crime. At ito, kumpirmado, sila na ang nag-anunsyo, inaamin nila na hindi talaga na-aresto, hindi talaga nakadetine si Saldico sa Czech Republic. So ano ang basihan ng Pangulo sa pag-announce niya sa kanyang official Facebook page na naaresto si Saldico? O ito, basahin natin ang post ng ano ito? Ang balita ngayon. DOJ kinumpirmang hindi naaresto si Saldico taliwas sa anunsyo ni Marcos Jr. Umani ng matinding atensyon ang paglilinaw ng Department of Justice hinggil sa tunay na estado ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Czech Republic. Lalo na tila taliwas ito sa naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na siya ay naaresto sa Prague, Czech Republic. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kailangan maging maingat ang paggamit ng terminong arrest dahil may partikular itong kahulugan sa ilalim ng batas ng Czech Republic. Ano ba ito? May palusot? O, sabi ng DOJ, we have to be careful with the nomenclature. He was not arrested. When Saldico was found in Czech Republic, their government notified the Philippines. Ayon kay Martinez. Ipinaliwanag pa ng DOJ na ang paggamit ng salitang arrest ay nakabatay sa jurisdiksyon at hindi basta maaring ilapat sa sitwasyon ni Ko. Sabi niya, let us do away with the word arrest because arrest assumes it is being done by the country with jurisdiction over him. The Czech Republic cannot lawfully arrest Saldico because he has no outstanding warrant there. Bakit sinabi? Ano ba ito? Matatanda ng noong April 16, inanunsyo ni Pangulo, 1624. Sobra 1 week na. So ano ba talagang kalagayan niya doon? Hindi na-aresto, hindi nakadetine. 'Yon. So ibig sabihin, malaya si Saldico sa Czech Republic. So kung malaya siya, ano ang ginagawa ng government officials natin doon? Paano nila mapababalik si Saldico dito? Wala namang warrant of arrest yung tao doon sa Czech Republic. Wala namang extradition treaty
between Czech Republic and the Philippines. So ano yung sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na in 3 weeks time, makakauwi na, may babalik na si Saldico sa Pilipinas. Ako mismo ang sasalubong sa kanya. Ako ang kanyang arresting officer at i-represent ko siya sa Sandigan Bayan. Grabe naman ang administrasyong ito. Okay, ito, nabasa ko lang na post. Parang, I'm not sure kung gaano katotoo ito Parang post, sinasabi daw ni Attorney Roque, but I'm not sure. Post lang na nabasa ko. Kasi hindi si Attorney Roque ang nag-post, ibang na Saldico daw is applying asylum in Czech Republic. Czech Republic. I don't know how true. Posible siguro. Kasi pwede niyang irason na he is being persecuted dito sa Pilipinas dahil ibinulgar niya ang mga katiwalian na mismo ang Pangulo ang nag-order sa akin na mag-singit budget insertion ng 100 billion and because of that, yun na. Alam nyo, napaka-stricto sa pagpatupad ng batas sa mga European countries. Talagang walang bending dilo dito sa mga bansang ito. Kaya, nakaka-inggit sila. Tayo, wala pa, mahina pa itong ating demokrasya. Daming... Anyway, we are still a very young nation, kaya ganyan. Sana darating tayo yung punto na kung ano ang batas, batas. Hindi dito sa Pilipinas na, ano ba yan? Mr. Secretary, is it right to bend the law? Yes, sir. Mga bending the law tayo dito kasi doon sa kanila, hindi. Batas, batas. So, ano? Agree ba kayo sa sinabi ni Teo Moreno sa kanyang payag na ang Pangulo ang greatest fake news peddler sa Philippine history? I-comment nyo naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kanang ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuyo. O, nagatulog na gani ang mga tubig, kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ra Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana na. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ga maputos gyapon. Dapat digira ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Sa tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Apaan? Karon naman sa pagtanggal maga-atop na pod si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop na mga silupin lang. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud.
Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginagatag sa amo o nagiya sa nagatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Hindi ko kayo mong pasalamat sa nagtabang sa amo alamin na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umayo na gid ang atop ni Angkol karon.